Last 3 minutes po before mag-start yung ating pagsamba. Patuloy tayong pinapaalalahanan na hanggat maaari po mamaya pag nag-start na yung ating service ay iwasan na natin yung ating pagtayo, paglabas. Gawin na natin yung mga pwede nating gawin sa ngayon maliban kung talagang kinakailangan. At kung maaari po ay ilagay natin sa mute or silent yung ating mga cellphones nang sa gayon ay makafocus tayo at hindi makagambala sa ating pagsamba. Patuloy po natin na ihanda yung ating mga puso at ating isipan sa ating pagsamba. Sound check.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa bawat isa dito sa Jesus Christ Baptist Church. At salamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at patuloy na biyaya na tayo ho ay maaari magtipon-tipon upang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga kasama online. At ilan ho muna mga announcements and reminders bago ho tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. Una ho muna ay pagbati. Kung meron ho tayong first time na panauhin, meron po tayong first time na pakitingnan niyo yung katabi niyo, baka first time, all the time. Ayan, so kung wala naman ho, na-encourage natin ng bawat isa na patuloy na ipag-anyaya ang atin ng mga gawain, hindi lamang tuwing may mga special ho na okasyon. Well, pagbati ho sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kaarawan, kahapon, nagdiwang ng kaarawan, Sister Tina. Sister Tina, nasan siya? Ayun, belated happy birthday po. Pray ng Panginoon. And then also sa July 31 naman. Sa July 31, 28, sa anong araw ba to? Wednesday? Wednesday ba? Tuesday? Wednesday yata. O, din nagkakamali. Si Brother Eric. Brother Eric. Nandiyan si Brother Eric? Ay, wala. So, Brother Eric, kung kasama ka namin online, ay advance happy birthday. Meron pa ho ba magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo? Sister Gemma. Sister Gemma, happy birthday po sa inyo. Kaya pag huwag kayong mamali-mali mag-drive dyan sa poblasyon, baka hulihin kayo ni Sister Gemma. Biro lang. Happy birthday po, Sister Gemma. Purihin ng Panginoon sa patuloy niyang paggawa sa inyong buhay. Meron pa ho ba? Meron pa ba? This week? Ayan. So, mga estudyante, handa na bang pumasok bukas? Magulang yata ang sumasagot Anyway, I hope na naging productive ang inyong bakasyon. Nawa ay patuloy ninyong sumikapin na luwalhatiin ng Diyos maging sa inyong mga pag-aaral. And then ilang mga announcements po, ang parating ho natin na event ay ang ating August 26 Sports Fellowship with JCBC Pandi. So, nawa ay pag-pray ho natin ito, na nawa maging maayos ang panahon. And then also, ay muli ko, hindi pa ako kayo nagre-register sa atin ng mga sporting events, please mag-register ho kayo. Bakit? Ang priority ho natin maglalaro ay yung mga naka-register. Ang priority natin maglalaro ay yung mga members ng church. Ang mga priority natin maglalaro ay yung mga attenders ng church. Ngayon, kung meron hong, minsan talaga nangyayari, merong bisita, biglang sumulpot ng sports fellowship, ayaw naman natin na hindi sila makapaglaro, pero papahintulutan pa rin natin sila maglaro, pero hindi sila ang priority. So muli, ang unang prioridad ay yung mga naka-sign up. Ngayon, yes, for example, pagdating sa chess, isa lang ang panlalaban natin sa panglalaking chess. So magkakaroon tayo ng in-house competition para walang samaan ng loob kung sino yung ipanlalaban. So wait for further announcements. Ipopost po natin yan sa ating bulletin, sa ating mga GC kung kailan, para mapaghandaan ho ng ating mga kapatiran yung time o yung Sunday na pwede sila mag-stay over dito sa church o yung day na pwede sila pumunta dito sa church para magkaroon ng in-house competition and also maging sa ibang mga events. I would like to encourage ladies, na-encourage ko kayo na kung gusto nyo mag-set up ng inyong volleyball practice, pwede po yun. Pwede sigurong idamay ng mga men kung makakaarkila tayo ng isang court, let's say for 3 hours, 1.5 hours sa ladies, 1.5 hours sa men, very much welcome po yun. So, susubukan po natin. Okay, so meron pa ba tayong mga announcements? Yung mga hindi pa ho bayad sa sports uniform, maawa naman kayo kay Brother Chad. Maawa kayo kay Brother Chad. So mga nagpagawa, huwag niyong gagawin na nagpagawa kayo tapos hindi kayo magbabayad din yung i-claim. No, hindi ho tama yun. So kung kayo ay nagpalista at nagpagawa, bayaran niyo ho, and then i-claim niyo ho yung uniform ho na yun, at lalo na ho, ayang si Brother Chad ay naghahanda sa kasal nila ni Sister Claire sa September 16. So pag-pray ho natin ang kanilang nalalapit na kasal, sa biyaya ng Diyos, they will be the first 2 na ikakasal ho dito sa ating bahay-sambahan, at nawapatuloy natin silang ilapit sa panalangin sa Diyos. As I always said, nung kami ni Sister Jonah, pray for the wedding day, pero higit pa doon, pray for the marriage life. Yung wedding day, isang araw lang yun eh. Yung marriage life, buong buhay yun. So nawa, lalo natin silang tulungan sa pananalangin sa bagay ho
na yun. Okay, so that covers our announcements. Lord willing, next Sunday ay meron ho tayong Bible class, which is our evangelism class. Every other Sunday ho natin ginagawa po yan. So next Sunday, last Sunday ho ay nag-enjoy, I hope, natuto, and then also nabusog pa yung ating mga kapatiran. So next Sunday po yan, every other Sunday natin gagawin yung ating evangelism class. That covers our announcements and reminders. At nawaho tayo ay maghanda ngayon sa ating pagsamba sa Panginoon. I would like to encourage, lalo na ho ang mga magulang, bago pa man pumunta sa church, Saturday evening pa lang, kausapin na natin sila. Ipaunawa na natin sa kanila. Yes, hindi nila magigets agad, pero unti-unti maunawaan nila yung kaseryosohan ng gawain ng pagsamba at kung paano sila dapat mag-behave dito ho sa loob ho ng bahay, sambahan, lalo na pag umaandar na ho ang atin hong gawain. With that, tayo ho ay dadako sa paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, dakila, makapangyarihan, soberano at banal na Diyos, Diyos na namumuhi sa kasalanan. Ikaw, Panginoon, ay liwanag at walang anumang bahid ng dilim sa iyo. O Panginoon, una sa lahat, aming pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan. Anumang paglabag namin sa iyong mga kautusan, mga maling kaisipan, mga hindi banal na mga pagnanasa, mga salita, O Diyos, na hindi naaayon sa kabanalan. Patawarin mo kami, Panginoon. At Panginoon, hindi ang dami ng aming luha na tumutulo, kundi ang tumigis na dugo ni Kristo. Yun lamang ang aming pag-asa para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa pamamagitan lamang niya, Panginoon, kami ay maaaring makapag-alay sa iyo ng katanggap-tanggap na pagsamba. O Panginoon, nais ka naming purihin, nais ka naming luwalhatiin, nais naming ialay ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay at banal, sapagkat ito ang nararapat naming pagsamba. Pero Panginoon, namin pa rin kinikilala na sa amin ay nakatahan pa rin ang kasalanan. Kaya Panginoon, narito pa rin. Desperado kaming nangangailangan ng iyong biyaya. Dahil liban na tulungan mo kami, wala kaming magagawa. Liban, O Diyos, sa biyaya mo ang aming pagsamba na gagawin ay hindi magiging makabuluhan. O Diyos, itali mo ang aming puso't kaisipan sa iyo. Ang iyong mga katotohanan na laman-laman ng mga pananalangin, pagbabasa ng iyong salita at mga awitan. Ang iyong mga katotohanan, O Diyos, na mayahayag sa pamagitan ng pangangaral, O Diyos, nawa ito'y lalong magtulak sa amin upang mamangha sa iyo. Upang lalong mas maging malaking kayamanan ka namin. Upang ikaw ang aming maging kagalakan sa buhay na ito. O Panginoon, kami nagmamakaawa rin sa iyo, O Diyos, sa bawat isang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda. Lord, ang sinabi mo sa iyong salita, kilala mo ang iyong mga tupa. Lord, ibig sabihin, kilala mo rin ang mga naririto na hindi pa mga mananampalataya. Maawa ka, O Diyos, at ikaw po nawa ang magligtas. Pagpalain, tulungan mo ang bawat bahagi ng gawain. Mahabag ka sa iyong mga ngaral. At lahat nawa ng aming gagawin ay mauwi sa iyo ang kapurihan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Stay po tayong lahat at tayo po ay mawit sa Panginoon. At tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this building way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. At tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Basahin po muna natin ang ating basihan sa ating pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready mga kapatid? Basa. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Amen. Let us pray mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, nandito ang iyong mga anak at nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Thank you po Ama, lumalapit lang po kami sa inyo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Kristo, sapagkat ito lamang po, Panginoon, ang namamagitan sa amin at sa inyo, Ama. At kayo po'y naluluwalhati, Ama, kung kami po ay tunay na sumasampalataya sa iyong anak, Ama. Muli, salamat muli sa biyaya na ito na hindi po kami karapat-dapat. Muli, salamat po sa lahat ng ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang pisikal na pinagkakalob niyo sa amin, sa mga trabaho, kalakasan, ibinibigay sa amin. Ultimo, ang aming buhay, Panginoon, ay nagmula sa inyo. Kung ito yung babawiin, kayo po ay may karapatan na bawiin ito, Ama. Muli, salamat sa lahat ng ito, Ama. At mauwi lang lahat sa iyong kapurihan, Ama. At siya sa atin niyo po aming mga puso sa aming pagkakaloob. Nawa, maluwalhati kayo, Panginoon, sa pagkakaloob namin. Nabasa namin na yung salita, Ama, tunay na amin itong isabuhay. Nawa ay maging masaya o maraming gawa ng mabuti ang aming gawin sa aming mga buhay, Lord. Muli,
Salamat, Ama. At yun din, Panginoon, magligtas po kayo sa araw na ito. Tulungan niyo po ang mga tao na wala pa sa pananampalataya at tunay. Lord, na kayo lang po, Panginoon, ang ngusap sa kanila, sa kanilang mga puso, bigyan po sila ng puso na malambot upang ang iyong salita ay manahan sa kanila at maunawaan nila ang iyong ebanghelyo. Magitan ng iyong anak na ang Panginoon Kristo. Muli, kayo po may taas sa araw na ito. Tulungan niyo po kami, buksan niyo po ang aming mga tainga sa pakikinig. At kung kami makakinig, Ama, ay may sabuhay po namin ito, Ama, aming pamumuhay sa araw-araw. Muli, salamat po. Ito ang samot dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, A Shelter in the Time of Storm. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fierce alarm, no foes upright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storms may rout us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our sacred weed, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. O rock divine, O refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou a helper ever near, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary
Tayo po'y magsitayo po lahat para po sa ating pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Sumatin nawa ang habag at biyaya, kapayapaan ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Maging handa kayong lagi at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaaligid at umaatungal at naghahanap ng kaniyang lalamunin. Labanan niyo siya at maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam naman ninyong ang mga ganitong kahirapan ay dinaranas din ng inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magdusa ng kaunting panahon, ang Diyos na pinagmumulan ng biyaya at tumawag sa inyo na maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen. Sinulat ko ang maikling liham na ito sa tulong ni Silas, na itinuturing kong tapat nating kapatid, upang pasiglahin kayo at patotohanan ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Dito kayo magpakatatag. Binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na hinirang din tulad ninyo. Binabati rin kayo ng anak kong si Marcos. Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo dadako ho sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, alam ho ng marami na bukas ang pagsisimula ng pinakihintay ng maraming mga estudyante, ang opisyal na araw ng pasukan. And ang amin hong anak na si Timmy ay bukas din ang magiging unang araw ng kanyang pagpasok. Well, isa sa maraming hinahandang mga bagay at binibigyang atensyon ng mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay pupunta na sa eskwelahan, lalo na kung ito ay first time na magiging estudyante. Isa sa mga hinahanda siguro ay ang baon, iba ay naghahanda ng pamasahe, iba ay naghahanda ng bayad sa tuition upang makapag-enroll. Pero isang bagay na madalas na dapat nating bigyan pansin ay ang safety and security ng mga bata. Nandoon ang laging paalala sa kanila na huwag kang basta-basta tatawid ng kalsada. Doon ang mga paalala sa kanila na huwag kang sasama-sama kung kani-kanino. Don't talk to strangers. Huwag kang tatanggap ng pagkain mula sa mga hindi mo kilala. At kung ano-ano pang mga bagay upang maiwasan ang mga aksidente o masasamang tao. Binibigyan pansin din ng seguridad ng eskwelahan. Meron ba itong tamang mga security at mga safety protocols? At maganda huyaan. At dapat huyaang bigyan ng pansin. Pero kung merong isang panganib, dapat na laging naririyan na dapat ho nating huwag kalimutan at patuloy na ito ay bantayan, lalo na bilang mga At nakakalungkot sapagkat marami mga magulang ang hindi ginagawang o tinatratong seryoso ang banta ng panganib na atin hong pag-aaralan ngayong umaga. Hindi lamang sa ating mga anak, kundi sa ating mga sarili mismo. At si Pedro bilang tapat na apostol, bilang nagmamahal na lingkod ng Diyos, ay binigyang atensyon ang panganib na ito sa mga mananampalataya. Isang real and present danger. Walang iba kung hindi ang dyablo mismo. Mga kaibigan, totoo ang dyablo. Totoo si Satanas. Hindi paglaro
At ang sabi ng salita ng Diyos na ating binasa, siya ay parang leyong umaatungal at umaaligid. At naghahanap siya ng kanyang lalamunin. At nawa, tulungan tayo ng Diyos upang mabantayan ang kaaway natin na ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong biyaya, kailangan namin ng iyong katotohanan. Panginoon, tunay, madalas kami nagfo-focus sa mga pisikal na pag-iingat. Pag-iingat para po sa kalusugan, ingat para po sa pisikal na seguridad. Pero Diyos, maraming mga magulang, maraming mga Kristiyano nakakalimutan na maging mapagbantay sa tunay at maliwanag na panganib si Satanas mismo na maaligid. Paalalahanan mo kami ng iyong katotohanan. Tulungan mo kami, O Diyos, kailangan namin ng iyong pagtuturo at pagtatama. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Well, nakaupo na nga po pala kayo. Nag-flashback ako doon sa dating nakatayo tayong lahat. Well, ito ho ang ating pinaka-mensahe ngayong umaga. Believers must always be on guard against the devil who is constantly working against us and look to the sustaining grace of God for victory. Ang mga mananampalataya ay kailangang palagi ang maging mapantay laban sa dyablo na laging gumagawa laban sa atin. At tayo ay dapat tumingin sa Diyos sa kanyang nagbiyayang nagsusustento para sa ating pagtatagumpay. Ilang background ho muna kung hindi kayo pamilyar sa book ng 1 Peter na atin hong binasa. Ang 1 Peter ho, with the very name of it, ito'y sulat ni Apostol Pedro. At ito'y particular na sinulat ni Apostol Pedro sa mga Kristiyanong nagkalat. Particularly mga Hudyong mga Kristiyano nagkalat. Bakit sila nagkalat? Dahil sa pag-uusig. So ang sinulatan ni Apostol Pedro ay mga persecuted Christians. For example, makita natin sa 1 Peter chapter 1 verse number 16. 1 Peter chapter 1 verse 6, ang sabi ni Pedro ay ito. Wherein ye greatly rejoice, ang sabi niya, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Ang sabi ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan, you are in heaviness. Mabigat ang inyong kalagayan, matindi ang inyong kalagayan, hindi isa, kung hindi manifold. Ibig sabihin, patong-patong na mga pagsubok, patong-patong na pag-uusig. Sa chapter 4, verse 12, ang sabi ni Pedro ito, Beloved, think it not strange concerning paano niya describe the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Huwag mong isipin na kakaiba, huwag mong isipin na hindi normal, kundi actually, asahan mo ito. Sapagkat sinabi mismo ni Kristo na sa mundong ito, kayo'y daranas ng pag-uusig. So, ang tawag ni Apostol Pedro dito, these are fiery trials. So again, these Christians ay hindi nasa komportabling kalagayan. Ang mga Kristiyanong tumanggap ng sulat ni Pedro ay mga Kristiyanong nasa kalagayan ng matinding mga problema, mabigat na sitwasyon at patong-patong na pag-uusig. There are literally physical dangers sa paligid ng mga mananampalataya. Medong threat or banta ng persecution, kabi-kabila. Pero higit pa rito sa mga pisikal na panganib at sa mga persecution na dumarating sa kanila na patong-patong, si Apostol Pedro ay nagbigay ng babala sa kanila sa isang panganib na umaali-aligid. Walang iba kung hindi si Satanas mismo. Si Satanas na aktibong gumagawa upang labanan ng iglesia, upang labanan ang mga mananampalataya. So, nais ko hong paalala sa ating mga kapatid, mga kaibigan, kung paanong totoo ito noon, ito'y totoo pa rin ngayon. Hindi nag-resign si Satanas sa kanyang posisyon. Hindi tumigil sa gawain ng dyablo sa kanyang gawain upang manira.
Siya'y patuloy pa rin at aktibo pa rin umaali-aligid at humahanap siya ng kanyang wawasakin. So napakahalaga na bigyan natin ito ng pansin. Kung naalala niyo ho, back maybe 10, 15 years ago, nauso dito sa balita sa Bulacan ang umaali-aligid van. Naalala niyo yun, yung balita ng van na biglang nangahablot na lang ng mga tao, ng kabataan sa kalsada. Huwag ka, kahit barkada kayo. May nabalitaan ako, 3 silang naglalakad. Biglang tumigil yung van, hinablot yung isa, wala na silang nagawa. At nung alam mo, yung balita na yun, nahandun lang yung paalala, huwag ka lalabas ng gabi, huwag ka lalabas mag-isa, huwag ka lalabas sa ikaw lang, and so on and so on. Bakit? Alam mo na merong panganib. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko paalala sa atin bilang mga Kristiyano, laging may panganib. Kaya dapat tayong laging maging mapagbantay. 3 bagay ho ang pag-aaralan natin mula sa mga talata na ating binasa. Una, the enemy we face, ang kaaway na ating hinaharap. Pangalawa, the duty that we must do, ang ating responsibilidad na dapat ating gawin. And then pangatlo, the only hope that we have. Ang tanging pag-asa na meron tayo, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Well, ngayong umaga, titignan lang muna natin yung point number 1, the enemy we face. The enemy we face. Ang kalaban na ating kaharap, walang iba kung hindi ang dyablo. 1 Peter chapter 5, verse 8, anong sabi? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Isang unang bagay na ko paalala ho sa atin, mga kapatid, ang kaaway nating dyablo ay isang totoong kaaway. He is a real enemy. So much so, napakatotoo niya na sinasabihan ni Pedro ang mga mananampalataya, be sober. Ang word na sober, para medyo mas maunawaan natin, ito ay kabaligtaran lagi ng pagiging lasing. Lagi itong in contrast sa drunk. Wala sa tamang wisyo, yung lasing. Wala sa tamang lakad, yung lasing. Wala sa tamang pag-iisip, yung lasing. Be sober. It calls us to seriousness. Tinatawag tayo dito na maging seryoso sa pagfo-focus ng ating mga atensyon. Be sober. And not only be sober, be vigilant. Maging mapagbantay. Again, sinasabihan ni Pedro ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga kapatid, maging seryoso kayo, maging focus kayo, maging mapagbantay kayo. Bakit? Dahil merong tunay na kaaway. Hindi siya likhang isip lamang. Hindi siya kwento-kwento lamang sa fairy tale. He is as real as you. Siya ay totoo. At siya ay totoong aktibo. At siya ay totoong madaya. At siya ay totoong kalaban. Burahin nyo sa inyong isipan ang larawan ng dyablo na pwede mong maging kabarkada. No! Hollywood yun. Hindi totoo yun. Ang layunin ng dyablo ay lamunin ka at sirain ka at pagpirapirasuhin ka. Yun ang layunin ng dyablo at totoo siya. Bakit ko didiinan? Dahil sa kabila ng katotohanan ng kaaway na ito na umaali-aligid, maraming mga Kristiyano ang hindi mapagbantay. Maraming mga Kristiyano ang nalalasing sa TikTok, nalalasing sa ML, nalalasing sa material, nalalasing sa pera, nalalasing sa trabaho, nalalasing sa sex, nalalasing sa relationships, lasing na lasing sa mundo. At sa anumang mga bagay dito, again, I'm not saying that all of those are bad. Pero meron sa atin langung-lango sa mga bagay sa mundong ito na wala tayong atensyon sa panganib na nasa paligid. Be sober, vigilant. Why? Because our enemy is a real enemy. Siya'y aktibo ngayon.
Kung paano aktibo siya at tinukso niya si Adan at si Eva doon sa hardin, siya ay aktibo ngayon at nanunukso pa rin. Kung paano aktibo siya nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay aktibo hanggang ngayon pa din. Huwag mo isipin, kung ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas na siya'y tuksuhin, huwag mo isipin na exempted ka. Huwag mo isipin na hindi ka niya bibigyang pansin. He is a real enemy. Pangalawa, He is a personal enemy. He is a personal enemy. Marami sa atin nabubuhay sa araw-araw na hindi niyo iniisip ang China. Yes? Sino sa inyo nabalisa kayo ng umaga, nagising kayo, China! Meron bang gano'n? Kasi hindi siya personal. Nakuha niyo ho? Marami sa atin, bago ko alalahanin ng China, alalahanin ko muna yung saing namin mamaya. Pero narito mga kapatid, nais ko paalala sa inyo, He is a personal enemy. Ang sabi ng salita ng Diyos, be sober, be vigilant, because your adversary, he is your enemy. Siya ay kaaway ng bawat mananampalataya. He is a personal enemy of every child of God. Siya ay kaaway na merong pinopose na personal danger at gusto mag-inflict ng personal damages sa lahat sa atin. Hindi lamang siya kaaway ng Diyos, hindi lamang siya kaaway ng iglesia, hindi siya kaaway ng mga pastor sa iglesia, siya ay kaaway mo. Kung ikaw ay Kristiyano, kaaway mo ang dyablo. Siya ay totoong kaaway, siya ay personal mong kaaway. Siya ay kaaway ng lahat ng pamilya. Siya ay kaaway ng lahat ng mag-asawa. Siya ay kaaway ng lahat ng lalaki, lahat ng babae, lahat ng kabataan. Siya ay kaaway ng lahat ng ministro ng iglesia. Siya ay kaaway nating lahat. He is a personal enemy. So hindi ito pwedeng hindi pansinin. Meron tayong kapatid sa Panginoon, nakatanggap ng banta. At hindi ko alam kung nasubukan nyo na makatanggap ng banta. Pwede mo, wala ko yung sa akin, hindi po pwedeng hindi mo pansinin. Pero marami sa atin ang nabubuhay bilang Kristiyano na parang hindi pansin ang banta ng kaaway. He is a personal enemy. He is a real enemy. He is a personal enemy. Pangatlo, he is a strong enemy. Hindi siya mahina, siya ay malakas. He is our adversary, the devil. Siya ang dyablo. Siya ang demonyo. So much so ang kanyang lakas na hindi natin siya kayang talunin sa ating sariling kalakasan. Huwag mo sabihin, Brother Paul, nag-gym kami, nagsimula kami mag-gym, kayang kami na, no. Hindi yan palakihan ng muscle. Si Samson na napakalakas ay bumagsak. Brother Paul, marami akong kasama, marami kaming labas. No. Si Haring David na maraming mighty men of valor ay bumagsak. Brother Paul, marami akong alam, napakatalino ko. Si Solomon ay bumagsak. He is a strong enemy. Hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Kailangan natin ang lakas at baluti mula sa Diyos upang harapin siya. Ang sabi ni Paulo sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ephesians 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord, or a better translation, be strengthened in the Lord. Magpakalakas kayo, Panginoon, and in the power of His might. Maniwala ka, Kristiyano, kailangan mo ang lakas mula sa Diyos laban sa demonyo. Hindi natin kaya mag-isa. Hindi natin kaya sa ating sarili. Kaya ang sabi sa verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be what?
able to stand against the wiles of the devil. You need the power of God. You need the armors of God to be able to stand. Because He is a strong enemy. Siya ay malakas na kaaway. Naroon ang matinding pag-atake niya. Naroon ang iba't ibang uri at paraan ng pag-atake niya. Hindi lamang mga espiritual na pag-atake, kundi siya'y gumagawa sa maraming kaparaanan na kahit sa pisikal nating kalagayan, pwede siyang makaapekto. Just to give you an example, sa Revelation chapter 2, verse 10. Revelation chapter 2, verse 10. Pinalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo, mga Kristiyano sa iglesia na dumadanas o dadanas ng matinding pag-uusig. Ang sabi niya sa verse 10, "Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison." Now, hindi ibig sabihin niyan ang dyablo mismo ang mangangatok sa mga bahay-bahay at aaresto sa mga Kristiyano. Higit sa malamang, gagamit siya ng gobyerno, gagamit siya ng mga taong nasa kapangyarihan. And Christian history ay maliwanag yan, mga emperador, mga gobyerno, mga hari na ginamit ng demonyo upang kaladkarin ng mga Kristiyano, upang patayin ng mga Kristiyano, upang sunugin ng buhay ang mga Kristiyano. At dito ang sabi ng Panginoon sa iglesia, huwag kayong matakot, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that ye may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Naging very specific. Yung iba sa inyo makukulong at 10 araw ay meron kayong matinding kahirapan na hihaharapin. At ang sabi ng Panginoon, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. So pwede bang gumawa ang dyablo physically? Pwede bang dumating ang isang araw, ikukulong ang ilan sa atin dahil sa pananampalataya kay Kristo? Siya ay malakas na kaaway. And if you remember, he even touched Job's body. Alam niyo ho, nawala ang lahat ng ari-arian ni Job. Nawala ang lahat ng mga anak ni Job. Pero hindi pa rin niya sinumpa ang Diyos, hindi pa rin niya tinalikuran ng Panginoon. Anong sabi ni Satanas? Skin for skin. Yung kalusugan niya. So, sigurado na, once na bumagsak at hayaan mong magkasakit siya, susumpain ka niya. Pwede bang hawakan, sirain ng dyablo ang iyong kalusugan? Pwede. Siya ay isang malakas na kaaway, kaya desperado tayong nangangailangan ng biyaya at kalakasan mula sa Diyos. Hindi lamang siya totoong kaaway, hindi lamang siya personal na kaaway, hindi lamang siya malakas na kaaway, siya rin ay isang aktibong kaaway. Aktibo, hindi siya tamad. Young people, ang demonyo ay hindi tamad. No. Ang demonyo ay masipag. Ang sabi ng salita, he walketh above. Hindi siya omnipresent, hindi siya nasa lahat ng dako, pero paligid-ligid siya. Ang sabi sa Job, he walketh to and fro. Palibot-libot siya, seeking whom he may devour. The devil is ever active. Hindi siya nagpapahinga, hindi siya nagbabakasyon, wala siyang siklib. Nais kong babalaan ng bawat isa, walang safe geographical place. Huwag mong isipin, huwag mong isipin na nasa loob ka ng bahay-sambahang ito. Nasa loob ng church, walang problema sa kaaway. No. Naalala niyo si Ananias at Sapphira? Naalala niyo ho? Active ba sila? Very active sa church. Giver pa nga eh. Pero nadali ba sila ng dyablo? Nadali.
Oh, wag nating isipin na may lugar na ligtas. Hindi ang ating bahay, hindi sa loob ng church building na ito, hindi sa lugar trabaho, hindi sa paaralan. Kahit nasaan man tayo, tayo ay kailangang maging mapagbantay laban sa kaaway na ito. Si Adam and si Eve ay nasa perpektong lugar ng hardin nung sila ay natukso. Si David ay nasa kanyang kaharian at safe na safe, pero gumawa ang kaaway. As I've said, si Ananias and Sapphira, very active sa church, pero nadali pa rin sila ng dyablo. Si Dimas na kasama mismo ni Apostol Pablo sa mga misyon, ay nadali pa rin. Siya ay isang aktibong kaaway. At ang aim ng kaaway na ito ay sirain tayo. Seeking whom he may devour. Ewan ko kung nakakita na kayo ng leon na kumain? Hindi ito magandang panoorin. Buti pa yung sawa, pag kumain ng sawa, lalamuning buo. Unti-unti. Pero ang leon, pipira-pirasuhin ka. Sisimulang sakmalin yung lalamunan mo para hindi ka makahinga. And then pagbagsak ka na, pipira-pirasuhin ka. Mga kapatid, hindi layunin ng dyablo na kurutin ka lang ng konti. Cute mo. He's seeking whom he may devour. Ang layunin niya ay magwasak. To devour, to swallow up, to completely destroy. Mga kapatid, babala sa bawat isa na maaaring meron tayong maling kaisipan. Ang layunin ng kaaway ay wasakin tayo. Again, sa iba, ang akala nila ang pag-atake ng kaaway ay sa pasikal at material na bagay lamang. Madalas kapag dumating ang mga trahedya, katulad itong nakaraang linggo na matinding mga ulan, matinding pagbaha, ang dyablo, may nagkaroon ng sakit, ang dyablo, mayroong aksidente, ang dyablo. Ang madalas titingnan lang nila ang pag-atake ng dyablo sa mga material at pisikal na mga bagay kapag mayroong trahedyang nangyayari. Pero huwag natin kalimutan ang pinakapuntirya ng kaaway. Listen, ang pinakapuntirya ng kaaway sa buhay ni Job ay hindi yung mga material na ari-arian ni Job, hindi yung pamilya ni Job, hindi rin yung kalusugan ni Job. Ang pinakapuntirya ng kaaway nung panahon ni Job ay tubukin si Job para si Job ay tumalikod sa Diyos. Hindi siya interesado sa pera mo. Ang interesado siya ay tumigil ka sa pananampalataya. Hindi siya interesado sa kalusugan mo. Anong mapapala niya? Ang layunin niya ay patigilin ka sa pananampalataya. Ang layunin niya ay wasakin ang iyong pagmamahal sa Diyos. Sa Job chapter 1 verse 9, pinagmalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Hast thou considered my servant Job? Walang katulad niya. Ang sagot ni Satanas, verse 9, Job 1:9, then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? Wala bang dahilan? Kaya faithful yan? Kaya church ng church yan? Wala bang dahilan? Anong sabi ni Satanas? Hast not thou made a hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Di ba protekta mo lahat? Binakuran mo lahat Di syempre, magiging faithful yan sa'yo. Thou hast blessed the work of his hands and his substance is increased in the land. Paano man hindi magiging faithful yan? Pinayaman mo, Lord Verse 11. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Yun ang puntirya ng dyablo.
na ang isang tao ay tatalikod sa Diyos at susumpay ng Diyos at magagalit sa Diyos at iiwanan ng Diyos at iiwanan ng Ebanghelyo at tatalikod sa pananampalataya. Yun ang punteriya ng dyablo. Huwag niyo pagkamalian, hindi lang pag-alis ng ari-arian. Minsan ang ginagamit niya, pagdadagdag ng ari-arian. Kung pwede ka sanang sabihin sa inyo na walang Kristiyano nung walang tao sa church nung yumaman na hindi nawala. May mga tao sa church nung mahirap, nasa church, nung yumaman, nawala. The greatest destruction that the devil can do is to turn a person away from God. Ang pinakamalaking pagkawasak na pwedeng gawin sa iyo ng dyablo ay hindi bigyan ka ng colon cancer, hindi bigyan ka ng AIDS, hindi wasakin ng pamilya mo. Ang pinaka pwedeng gawing trahedya ng dyablo sa iyo ay italikod ka sa Diyos. Kasi nakakita na ho ako dito mismo sa lugar na yan. Stage 4 cancer, nagpasalamat sa Diyos. Hindi mananalo ang dyablo kapag nawala ang kalusugan mo. Mananalo ang dyablo kapag lumayo ka sa Panginoon. At maniwala ho kayo mga kapatid, gagamitin niya ang lahat para gawin yun. Gagamitin niya ang lahat para gawin yun. Walang off limits sa kanya. Sadly, maraming mga Kristiyano ang ignorante sa mga kaparaanan ng demonyo. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Oh, how I wish na mga Kristiyano naririto ay hindi nga ignorante sa mga kaparaanan ng demonyo. Pero sad to say, marami mga Kristiyano ang hindi alam. Hindi nila alam, therefore hindi sila mapagbantay. Kamakailan, nakapanood ako ng documentary patungkol sa isang hacker. Isang matalinong hacker. At nung siya ini-interview, pinakita niya ang isang USB. Alam niyo USB stick? Meron ako dito, may USB stick ako. At then biniyak niya yung USB, pinakita niya yung laman yung USB ay SD card. At yung SD card na yon ay may laman na program. At yung SD card na yun, nasa USB, pag sinaksak mo sa computer, automatic, yung computer mo, ay tatrato niya, yung USB na yun, nagpapakilala, hindi bilang USB, nagpapakilala siya bilang keyboard. At once na sinaksak mo yun sa computer mo, automatic daw, yung program noon ay magbibigay ng katakot-takot na data, mag-i-input ng katakot-takot na input para makuha lahat ng password mo, para maglagyan ng malware yung computer mo, makuha lahat ng mga impormasyon patungkol sa iyo at makokontrol niya lahat sa computer mo once na sinaksak mo lang yung USB stick. Now, sabi niya, dalawang paraan yan. It's either pupuntahan ko yung computer mo, isasaksak ko, pagkatapos ng ilang segundo, tapos na. Akin na yung computer mo, akin na lahat ng impormasyon mo. Or, sabi niya, paano kung pumunta ng kumpanya, tas iwan ko to sa CR? Iwan ko yung USB sa CR. Tapos may makapul empleyado. Ay, kanino kayang USB ko? Baka pag binuksan ko, makita ko kung kanino. Tak. Pasok ang hacker sa buong kumpanya. Dahil hindi alam ng empleyado. Isa pa, para malaman nyo rin ho, yung mga libreng wifi, mag-ingat ho kayo. Naglabas siya ng isang antena, inon niya, at pagka-on niya, pinakita niya sa cellphone niya, ayan no, mga 20 libreng wifi. Once na kumonekta ka dyan, sa akin na lahat ng impormasyon mo. At kung hindi mo alam,
napakadaling mahulog. Again, I use that as an illustration. Kung hindi natin alam ang mga kaparaanan ng demonyo, napakadali nating mahulog. Wala tayong time para tignan lahat, pero gusto ko lang ilan sa mga ito upang tayo ay maging mapagbantay. Hindi natin kailangang lumayo mismo dun sa talata nating binasa sa 2 Corinthians chapter 2. Isa sa mga una at madalas ginagamit ng demonyo na kaparaanan na ito, an unforgiving spirit. Ang hindi mapagpatawad na espiritu. Balikan natin 2 Corinthians chapter 2. Sa natin yung verse 11 kanina, backtrack tayo para makita yung context. Verse number 5, ang sabi ni Pablo ito, "But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all." Merong nagpalungkot, merong gumawa upang makasakit. Pero sabi ni Pablo, yes, nasaktan niya ako, pero hindi masyado. Pagdating sa verse 6, sabi ni Pablo, sufficient to man. Itong gumawa ng mali, itong taong nakasakit, sufficient na, sapat na sa kanya is this punishment. Sapat na yung punishment na tanggap niya, which was inflicted of many. Itong punishment na ito ay hindi ginawa ng isa, ito ay ginawa ng marami, at higit sa malamang nagkakaisa ang maraming mga komentary sa Bible, higit sa malamang ito ay pumapatungkol sa church discipline. Ang buong church ay humakbang para disiplinahin ang kapatid na nagkasala. At merong ilan na mga theologians na kinokonekta to sa 1 Corinthians chapter 5 na kung saan merong isang member ng church sa Corinth na inasawa o kinuha o kinabit yung asawa ng tatay niya, which is higit sa malamang stepmother niya. At doon tinawag ni Pablo ang church na i-discipline na ito to put such a one from among you. Alisin nyo ang taong ito. So humakbang ng church discipline. Pagdating sa verse 7, so muli, ang sabi ni Pablo sa verse 6, hindi natin alam kung gaano katagal, kung paano nangyari, pero ang sabi ni Pablo, he made the judgment that it is already sufficient. Muli, ang layunin ng church discipline ay hindi to drive away, it is to restore. Na daw. Verse 7, so contrariwise, ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Kailangan nyo siyang patawarin, kailangan nyo siyang tanggapin, kailangan nyo siyang i-comfort, baka magkabaon-baon siya sa napakatinding lungkutan. Verse 8, wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward Him. Ipakita nyo sa Kanya ang inyong pagmamahal. Verse 9, for to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ. Mahaba, hindi natin pag-aaralan lahat, maubusan tayo ng oras. At doon darating yung verse 11, lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Na pag sa loob ng church, natili ang unforgiving spirit. Muli, sana huwag niyo pagkamalian, in-apply yung discipline, ha? This is not to compromise church discipline. Pag namayani ang unforgiving spirit, ang sabi ni Apostol Pablo, lest Satan should get an advantage of us. Hindi lamang ho unforgiving spirit, kundi konektado dito, isa pa sa mga kapaanan madalas ginagamit ng dyablo ay ang prolonged anger. Prolonged anger. Ang pinagluluwat na galit. Pinagtagal na galit. Closely related sa nauna is the lingering anger. At mga kapatid, mga kaibigan, siguro lahat tayo ay merong kilala, merong alam na pamilyang nasira, mag-asawang nasira, magkaibigang nasira. And sad to say, may mga churches na nasira dahil pinagtagal
ang galit. Ephesians chapter 4 verse 26. Ephesians 4 verse 26, anong sabi? Be ye angry and sin not. Again, we always emphasize, ang galit in itself ay hindi kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos mismo ay nagagalit. Kuha? At may mga time na dapat lang tayong magalit. Pero merong sinabi diyan, magalit ka pero huwag ka magkakasala. So ang galit mismo ay hindi kasalanan. Ang galit na walang katampatang dahilan ay kasalanan. Pero yung galit na may katampatang dahilan ay tama. Pero hindi tamang magkasala ka kapag ikaw ay galit. At napakatalino ng Diyos na binigay sa atin ng paalala to. Bakit? Madalas sa atin marami kapag galit, akala natin may lisensya na tayong magkasala. Pero po, galit lang kasi ako, kaya ako nasabi yun eh. As if lisensya. As if lusot na. Pero po, siya kasi, kaya ako ginawa yun eh. As if lisensya. Anong sabi ng salita ng Diyos? Be ye angry and sin not. At merong paalala si Pablo, let not the sun go down upon your wrath. Huwag mo hayaang lubugan ng araw ang galit mo. Muli, hindi yan literal ng ibig sabihin, well, kung magagalit ako, sisimulan ko ng alas 6 ng umaga para may 12 oras ako. Lugi kapag alas 5 ka nagalit. Uy, takot! Swerte mo! Hindi yun ang ibig sabihin. Ang punto rito ay huwag mong pagtagalin ang galit. Huwag mong pagtagalin ang galit. Bakit daw ho? Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Ang pagpatagal ng galit, listen, ang pagpapatagal ng galit ay pagbibigay ng puwang sa dyablo. Listen, ang pagpapatagal ng... Bakit ko didiinan? Kasi lahat tayo nagagalit. At baka meron ho sa inyo ngayon, meron na kayong 10 taong galit na inaalagaan. Baka meron kayong 20 taon ng galit, 5 dekada ng galit na inaalagaan. Kaya sira ang pamilya. Kaya sira ang mag-asawa. Kaya sira ang magulang sa anak. Kasi inaalagaan mo yung galit. Pinipili mong galin. At kapag ginagawa natin yun, nagbibigay tayo ng puwang sa dyablo. Mga kapatid, hindi ako may sabi, ang Bible ang may sabi. Huwag kang magkakasala pag ikaw ay galit. Huwag mong hayaan lubugan ng araw ang iyong galit. Kaya napakahalaga, mga kapatid, lalo na sa mga mag-asawa, at meron dito mag-aasawa pa lang, and Lord willing, isang araw, mga young people, isang araw, aharap kayo sa altar, at papakasalan nyo ang isang tao. Huwag nyong hayaan lubugan ng araw. Magmaawa kayo sa Diyos. Lunukin ang iyabang, durugin ang kayo, Lord, ayaw kong pumasok ang dyablo sa pagsasama ng mag-asawa. Ayaw kong pumasok ang dyablo sa pamilya namin. Tulungan mo ako, galit na galit pa rin ako. At marami ho sa inyo, alam nyo mismo, ngayon mismo, meron kayong naiisip, kayo mismo, sa nyo, alam nyo. Kaya sira, kaya wasak, kaya makat. Ay dahil meron kang galit na pinagtatagal. Ang dami ng sinira at patuloy na sinisira.
maraming makasalanang salita, maraming kasalanan na nagagawa, maraming kasalanan na pagnanasa, at maraming makasalanan na kaisipan ang dumarating kapag pinagtatagal ang galit. Alam niyo yan. Pag pinagtagal mo yung galit, kayo mag-asawa, subukan mo, hanap ako na iba. Nasa isip mo lang yun. Subukan mo. Iwanan kita. Iwanan ko kayo. Bakita mo! Binibigyan mo ng puwang ang dyablo. Muli, hindi lamang ito personal na problema, ito ay spiritual na problema. Kapag hinayaan mo magtagal ang galit, nagbubukas ka ng lugar para sa atake ng kaaway. Now, ang solusyon diyan, pag bumalik tayo sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, ang sabi ni Apostol Pablo, paano? Paano yan, Brother Paul? Hindi ho madali, pero ang sabi ng salita ng Diyos, binigay niya pa rin yung gamot sa talatang 31. Ang sabi, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from among you. Alisin daw. Alisin ang galit. Alisin ang puot. Evil speaking. O maniwala ho kayo, ang dami sa atin na nagkakasala sa pamamagitan ng ating bibig kapag pinag-uusapan natin yung tao na galit tayo. Nawawalan ka ng galang sa magulang mo. Kung ano-anong lumalabas sa iyong bibig. At ang sabi ng salita ng Diyos, let it be put away. Yun ang utos sa atin, alisin. Yung iba sa atin, binabaon natin. Dito ka lang. Aalagaan ko tong galit na to. Verse 32. Be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Paano yan, Paul? Forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Titingin ka sa Diyos na nagpatawad sa iyo dahil kay Kristo. At doon mo hugutin pagpapatawad mo sa iba. Oh, mister, baka kailangan mong tumingin ngayon sa krus para patawarin mo si Mrs. Oh, Mrs., baka kailangan mong tumingin ngayon sa krus para patawarin si mister. Oh, mga magulang, baka kailangan yung tumingin sa krus para patawarin ang inyong anak. At mga anak, baka kailangan niyong tumingin sa krus para patawarin ang inyong mga magulang. Dahil hindi, nagbibigay ka ng puwang sa dyablo. Hindi lamang ho yun, pangatlo, let me put it simply, things. Ang mga bagay-bagay o material na bagay ginagamit ng dyablo para tayo ay sirain. Dalawang paraan, ang pag-aalis ng mga bagay-bagay o ang pagdadagdag ng mga bagay-bagay. Hindi tayo magtatagal, pag-aalis ng mga bagay-bagay. Sinubukan niya kay Job. Sinubukan niya kay Job. Alisin ang kayamanan, alisin ang alisin ang kalusugan, at ang iniisip ng Satanas, pag inalis ang mga ito, siya ilalayo sa Diyos. At patuloy pa rin niyang ginagamit ng dyablo. Pero hindi lamang yung pag-aalis, kundi maging dadagdag. Anong sabi ng kaaway sa Matthew chapter 4 verse 8? Matthew 4 verse 8, nung tinukso na si Kristo, again the devil taketh him up into the exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and saith unto him, ang sabi ng dyablo, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan, ang kasikatan, ang kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo. 10 million subscribers, madali lang yan. Ibibigay ko sa iyo yan.
Pera sa bangko, ay naku, ibibigay ko sa iyo. Hindi lang nag-aalis ang dyablo. Pwede siyang magdagdag ng mga bagay-bagay para wasakin tayo. Pang-apat, kasinungalingan. Isa sa mga pangunahing gamit ng dyablo upang tayo ay atakihin, upang tayo ay wasakin, ay ang kasinungalingan. Kagabi ho, sa aming Bible reading and devotion kasama ang mga bata, nasa Genesis chapter 3 kami, na kung saan ang dyablo ay nagsinungaling. Sabi ng Diyos kay Adan, pag kinain niyo yung prutas na yan, mansanas. Okay? Lalong hindi Fuji. Pag kinain niyo yung prutas na yan, ang puno ng pag-aalam na mabuti at masama, ang sabi ng Diyos, kayo'y mamamatay. Sabi ng dyablo, dili man kayo mamatay. Hindi kayo mamatay. Kaya kinain, hindi kayo mamatay. Ang kasinungalingan ay palagi ang ginagamit ng dyablo, ang pagpipilipit ng salita ng Diyos, ang pagsasabi ng mga taliwas sa salita at katotohanan ng Panginoon ay madalas ginagamit ng dyablo upang wasakin tayo. At gaanong karami ng mga Kristiyano, gaanong karami ng mga churches ang bumigay sa pressure ng LGBTQIA++. Anong kasinungalingan nila? Well, God is love. And we are all about love. Diba? Lalaki ako, lalaki siya, we love one another. Babae siya, babae, we love one another. We are about love, and God is love. May verse pa sila. So pag kumontra kayo sa amin, kontra kayo sa Diyos. Kasinungalingan. Yes, God is love, but He is not only love, He is also truth. He is also holy. So tinitwist ng kaaway. Babala, lalo na sa ating mga kabataan. Maliwanag, hindi malabo, maliwanag ang salita ng Diyos na hindi kalooban ng Diyos ang Kristiyano na makipagrelasyon sa hindi Kristiyano. Maliwanag po yun. Young people, maliwanag yun. Kahit gaano pa kapugi, kahit gaano pa kaganda, hindi kalooban ng Diyos ang Kristiyano sa hindi Kristiyano. Pero madaya ang dyablo. Baka maging Kristiyano naman. Malay mo, isave siya ni Lord. Kasinungalingan. Mga kapatid, marami na ang umiyak na ipinilit ang kanilang sariling kalooban. As if hawak natin. As if kontrolado natin ang hangin. Maliwanag ang kalooban ng Diyos. Panglima, na lamang sa terminong ating pamilyar, paano umaatake ang kaaway? Gumagamit siya ng mga undercover agents. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. 2 Corinthians 11:13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Merong mga false apostles. Merong mga deceivers. May mga huwad na mga tagapagturo. They pose themselves to be the servants of Christ. Now, wag kayong magtaka bakit nangyayari yon, sapagkat ang sabi sa verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Mga kapatid, mapandaya ang kaaway. Hindi siya magpapakita sa iyo na may malaking sungay, may malaking tinidor, na duguan, tatakbo ka. Magpapakita siya sa iyo bilang isang kaakit-akit at katanggap-tanggap. Verse 15, ang sabi, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. At mga kapatid, ang TV, ang social media, ang YouTube, ay ang punong-puno ng mga taong, yes, may dalang Biblia, pero nangangaral ng taliwas sa katotohanan ng Panginoon. Kamakailan, higit sa malamang nahagip nyo na.
Ang higit sa malamang marami sa atin ay, yung iba sa inyo, lumaki na pinakikinggan siya dahil more than 40 years ang kanilang programa sa radyo. Ang Day by Day ni Ed Lapis. Oh, Ed Lapis. Mga kapatid, babanggitin ko ito para magbigay babala sa inyo. Ang katuruan na daladala ni Ed Lapis at yung kasama niya ay heretikong katuruan. At tinuturo nila ang Diyos ng lumang tipan ay masama. Kaya ang Diyos sa bagong tipan, si Jesus sa bagong tipan, yun ang mabuti. Mga kapatid, ito'y malayong malayo sa katotohanan. Be very, very careful. Now, hindi ako nagsasalita, pinakinggan ko ho eh. Ang sakit sa tenga. Hindi lang si Ed Lapis, maging yung katagasunod niya. Si Rolando Garcia. Hindi daw kumain ng prutas si Adan at si Eva, nag-sex lang daw sila. Kalapastanganan. So muli mga kapatid, be very careful. Be very careful. And lastly, hindi natin kayang talakayin lahat. Pero isa sa mga ginagawa ni Satanas, listen, and I think madalas niyang ginagawa dito. Even dito sa church. He takes away the Word of God. Matthew chapter 4, dito tayo matatapos. Sorry, Mark chapter 4. Mark chapter 4. Verse 14. The sower soweth the word. And these are they by the wayside. Ito daw yung mga nataniman dun sa tabing kalsada. Where the word is sown. But when they have heard what? Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown into their hearts. Mga kapatid, mga kaibigan, mag-ingat ho kayo. Kung itong mga nakaraang linggo ay dumaraan ng mga gawain, pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, pero walang talab, walang nananatili na salita ng Diyos sa inyong puso at isipan, higit sa malamang, gumagawa ang dyablo. Hindi kailangang mag-ng boses para... Hindi kailangang umangat ka mula sa lupa para sabihin na handyan ang pagkilos ng dyablo. Simply, nandoon ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang gawain ng dyablo ay alisin ng salita ng Diyos sa iyong puso at sa iyong isip. Isa ito sa mga kaparaanan ng dyablo. So muli mga kapatid, sana makita niyo, kailangan nating maging mapagbantay. Wag mo hayaan na aalis ka sa church na ito na wala lang. Kaya lagi natin pakiusap, pagbulayan natin, balikan nyo ang mga salita ng Diyos. Huwag nyo hayaan na akayin lang o tangayin lang ng kaaway. Dahil siya ay parang leon na umaatungal at lumaaligid. Tapusin natin, balikan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Maging mapagbantay tayo. Maging seryoso tayo. Pero mga kapatid, babalik tayo sa Ephesians, binasa natin kanina. Ang tanging pag-asa natin ay ang lakas at baluti mula sa Panginoon. Be strong in the Lord and in the power of His might. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, ang dyablo ay malakas, ang dyablo ay umaaligid, ang demonyo ay totoong kaaway, kami ay mahina. Ang tanging pag-asa namin, O Diyos, ay Ikaw na aming pastol. Tulungan mo kami na lalo at palagi ang lumapit sa iyo. Hindi sa aming sariling lakas, hindi sa aming sariling kaparaanan o kaalaman. Kundi ang tanging pag-asa namin bilang yung mga tupa ay ang iyong presensya.
O Diyos, tulungan mo kaming maging mapagbantay. Lord, Panginoon, tulungan mo kaming maging mga nabantayan ng mga anak na yung pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo po, Diyos, sa mga kabataan. Lord, bukas, marami sa kanila, ipabalik na sa mga paaralan. Maging mapagbantay pa rin sila. Papasok sa mga trabaho, uuwi sa mga tahanan. O Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagbantay. O Panginoon, napag-usapan namin ng tungkol sa galit na pinagtatagal. O Diyos, maaaring napakalalim ng mga sugat. Pero Panginoon, salamat sa iyong ebanghelyo. Tulungan mo kaming tumingin kay Kristo. At tulungan mo kaming maging papagbantay upang huwag bigyan puwang ang dyablo. Muli, O Diyos, ang iyong mga salita ay patuloy mong gamitin para kami ay patuloy mong baguhin. At lahat ng ito ay alang-alang sa pakapurihan ng pangalan mo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magstayo po tayong lahat at awitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin. I need thee every hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. I need thee every hour, stay down nearby. Temptation lost their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now, my Savior, I come to thee. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang mga naririto, maging sa ating mga kasama online. Mga kapatid, hindi nating hayaan na tangayin lang ng kaaway ang mga salita ng Diyos sa atin na pag-aralan. Balikan natin, pagbulayan natin, at tingin natin ang habag at biyaya ng Diyos upang maisabuhay natin. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo maging maliwanag na ilaw, maalat na asin, saan man tayo tinawag ng Panginoon. Magandang tanghali po. God bless. Dito tatapos ang ating gawain. Ingat po tayo sa pag-uwi. Reminder po, meron hong Joy Fellowship ang mga kabataan, 12:30. And then,